Ang ating pong Pangulo ay marami po talaga siyang mga proyekto na kumbaga, pangmatagalan po, no? Yung mga pang long-term solution. Isa pong dahilan yan kung bakit marami po sa mga kababayan natin ay medyo naiinip. Ang akala po nila walang ginagawa ang ating Pangulo. Pero ang katotohanan po, mga kababayan, ay napakarami pong proyekto ng ating Pangulo. Halos hindi po mailagay sa isang pahina. Talagang sobrang dami. Kaya lang mga kaibigan, eto karamihan po dito ay mga pang long-term solution. Katulad na lang po yung ginawa ng Pangulo natin, no? Kaya nagkaroon na po tayo ngayon ng 20 pesos na bigas. Ito po ay dahil sa long-term solutions na mga proyekto ng ating Pangulo. No? So, mga kaibigan, talagang masyadong very, very humble lang talaga ng Pangulo natin. Napaka-humble lang po talaga niya para magsabi na napakabagal nung nangyari, no, sa kanyang mga proyekto. Napakabagal daw, hindi daw na-satisfy ang tao, pero yung totoo mga kaibigan, na-satisfy po ng marami sa ating kababayan at hindi po yan mabagal. Sobrang humble lang talaga magsalita ng ating Pangulo at wala pang kayabang-yabang sa kanyang katawan. Pero mahal na Pangulo, Mr. President, nakikita po namin ang effort ng inyong gobyerno magmula nung ikaw ay umupo. Nakita namin meron kang mga short-term solutions. Hindi lang long-term ang mga solusyon mo, Mr. President. Nakita po namin na meron ka ding short-term solutions. Katulad na lang ng mga pagbibigay ng mga ayuda, pagbibigay ng mga sa ating mga senarya, sa ating mga magsasaka, sa ating mga nangisda at pamimigay ng mga binhi, pamimigay ng mga food processing at paggawa ng kung ano-anong mga bagay na katulad na lang ng pagpapadami ng mga kadiwa para sa may mabilhan ng ating mga kababayan na low income, no? At pinarami mo ang mga kadiwa, no, para sa mga kababayan natin na nasa laylayan. So nakikita namin, Mr. President, na napakarami mo rin short-term solutions. Kaya hindi po totoo na hindi naramdaman ng mga Pilipino ang presensya ng gobyerno. Masyado lang po kayo na handle para sabihin na hindi naramdaman ng mga Pilipino. Masyado kayong humble. Pero ang totoo po ay ramdam na ramdam ng mga Pilipino ang inyong presensya at ang inyong gobyerno. Mr. President, papaalala lang po namin sa inyo na nung pag-upo po ninyo, ay bumisita kayo sa iba-ibang mga palut ng Pilipinas at inyo pong binigyan ang mga magsasaka ng mga ayuda, ng mga tulong pinansyal, ng mga makabagong traktora at iba pa. Yan po ay na-appreciate ng ating mga kababayan. At paalala ko rin sa inyo, Mr. President, ang ginawa mo na pagbura ng mga utang ng ating mga kababayan na mga magsasaka, ito ay napakalaking tulong po, no? Kaya masyado lang po kayong humble at hindi kayong wala sa inyong sa inyong katawan ang pagyayabang. Sobrang humble nyo talaga, Mr. President. Pero nakikita po namin at napakarami po naming na-interview na mga matulungan po ninyo sa iba-ibang mga probinsya na inyong pinuntahan at napuntahan din namin dahil nakasama kami sa mga distribution ng Crown, etc. etc. At ang mga kababayan natin na ito na mga maliliit, mga may hirap ay talaga namang tuwang-tuwa sila dahil dinanaw mo sila. Ang sabi po nila, ngayon lang nagkaroon ng presidente na pumupunta sa aming lugar at kami dinanaw at binigyan kami ng tulong pinansyal. Kaya Mr. President, hindi ako nag-a-agree sa sinasabi mo hindi nararamdaman ng taong bayan ang gobyerno. Hindi po kami nag-agree dahil ramdam po ng taong bayan ang inyong gobyerno. Masyado lang po talaga kayong humble para sabihin yan. Pero ang katotohanan, ramdam na ramdam po ng mga Pilipino ang gobyerno at ang inyong administrasyon. Sa totoo lang, no? So, tuloy natin. Yung mas maliit na bagay, yung para maging masagbaging hawa, ang pang-araw-araw ng buhay ng tao. Yung pila sa tren, yung traffic, yung mga ganyang klase. Para naman mas maginhawa ang buhay ng tao. Kasi iniisip ko, hindi, pag pinaganda natin yan, gaganda rin. Anong gagawin natin ngayon habang inaantay? Immediate. Anong gagawin natin ngayon? Yun ang talagang bibigyan natin ng atensyon ngayon. Inaamin niyo po ba na may pagkukulang kayo doon? Oo.
nag-concentrate kami lahat, yung kabinete lahat, sinasabi ko, ito yung mga importante. Kailangan umpisahan natin ito. At kahit wala na tayo rito, nasa lagay na yan, natuloy-tuloy na yan. Kailangan ng talagang tapusin. Yun ang talagang iniisip ko. Ang ngayon po ba, meron pa rin kayong countdown ng natitirang mga araw niyo sa Malacanang? Araw-araw. Pumapatak yung ano. Yung metro, yung metro. Oo. Anong nararamdaman niyo kapag napapagtingin, 1,130 plus ganun. ano pong nararamdaman niyo pag gano'n? Ganon din, mula nung umpisa, kailangan natin madaliin to. Ba't ang bagal? Ba't wala pa? Bakit hindi pa magawa? Opo. Binibiro ko nga yung mga mayayaman kong kaibigan, yung mga malaking taipan. Sabi ko, naiingit ako sa inyo dahil kahit napakalaki ng korporasyon ninyo, nahawak ninyo. Pagka inutos ng CEO, ng boss, tapos na. Opo. Pagka ako nag-utos, marami pa akong kukumbinsin. Dito sa gobyerno, pagka meron ka naisip na bagong initiative, bagong idea, siyempre lalapit mo dun sa rank and file. Komentuhan po natin, no? Yung sinasabi ng Pangulo na pag siya yung nagsabi, minsan mag-uutos siya, ay hindi kagad masusunod, no? At minsan may magreklamo pa, sasabihin, Mr. President, makukuha kami, no? So, totoo naman talaga, no, na makukuha, no? At totoo naman po talaga na pagdating po sa gobyerno, kapag ikaw po ay isang Pangulo na straight, talagang hindi mo kagad magagawa yung mga gusto mong gawin. Kasi katulad yan, kapag merong mga proyekto na dapat gawin, eager ang isang Pangulo na dapat gawin. Sasabihin niya yan sa mga rank and file, sasabihin niya yan sa ibang mga empleyado ng gobyerno, pagkatapos hindi po pwede. No? So hindi yan ikikiit ng ating Pangulo, hindi niya yan ipipilit. No? Bigyan ko talaga, medyo mahirap po talaga, no? Kapag ang isang Pangulo ay straight. Medyo mahirap talaga na ilangan gawin ang tamang gawin ang tamang proseso para hindi makuha, hindi maglag ng kuha, para hindi magkaroon ng korupsyon, no? Kaya mga kaibigan, ito po, hindi po katulad sa mga nagdaang Pangulo, no? Katulad na lang po ng dating Pangulo ng Pilipinas, no? Isa-cite ko na naman, magagalit na naman yung mga DDS nito. Ang dating Pangulong Duterte, marami po siyang ginawa sa kanyang kapanahunan kung saan siya lang po ang nagdidesisyon at baliwala po sa kanya ang COA, no? Marami pong instances sa panahon po ni dating Pangulong Duterte na binabaliwala po niya ang COA. At siya po ang nagde-decide para mapabilis, which is maling-mali. At kung narinig nyo, mga kaibigan, yung kanyang mga pronouncement noon, yung mga sinasabi niya noon na magkikidnap daw ng kuwa. Itong mga bagay na to ay sinabi po noon ng dating Pangulo. So, ang sabi pa niya na sipain daw, no? Sipain yung COA na yan. Sipain daw, no? Para daw palaglag daw sa hagdanan. So, marami po siyang mga sinabi doon. Naggalit na galit po si dating Pangulong Duterte sa COA. Kasi nga, sabi niya, yung COA daw ay istorbo sa kanyang trabaho. Hindi sila daw nakakapagtrabaho agad-agad, no? Hindi nagagawa agad-agad yung gusto dahil nga daw sa COA. Kasi kailangan ng accountability. Which is, ang Pangulo natin, ginagawa niya. Pag sinabi ng kanyang empleyado, biruin mo ha, rank and file. Rank and file lang. Sinusunod ng Pangulo natin, kanyang kinukonsider yung sinasabi. Pag sinabi na, hindi ito po pwede, sir, kasi sir, ganito. Naku sir, baka simula ganito kami. So, sinusunod, no, ng ating Pangulo. Kinukonsider ng ating Pangulo. Hindi niya iginigiit ang kanyang gusto. Diba? Para lang matupad kaagad-agad yung project o yung gusto niya na gawin. So, ganyan po ang Pangulo natin. Siya po ay talagang yung mga proseso, no? Yung tamang proseso ay kanya pong pinapahalagahan. Hindi po siya diktador. Nakatulad ng dating Pangulo na kapag meron siyang gusto, ayan, wala siyang pakialam. Katulad na lang nung yung tungkol sa pag-legalize ng POGO. Mga kaibigan, ang dapat na gumawa ng batas ay yung Kongreso. Pero ano nangyari doon? Hindi naman Kongreso ang gumawa noon, mga kaibigan. Hindi naman pinag-aralan, no, sa Kongreso. Usually, mga kaibigan, kapag mayroon mga batas, unang-una yan, ilalatag, i-draft sa Kongreso. Pagkatapos, yan ay pagdidibatihan sa session hall, tapos sa plenary, merong first reading, second reading, third reading, tapos kapag okay siya, ibabato siya ngayon sa Senate. Sa Senate naman, the same, ganun din ang gagawin. First, second, third reading, kapag na-approve siya, ibibigay sa Pangulo at pipirmahan. Pero kay Duterte po, sa kanyang kapanahunan, gumagawa po siya, no? Katulad po ng pag-legalize ng POGO, mga kaibigan. Yan po ay nagawa ni Duterte nang hindi po dumadaan sa tamang proseso.
Yan po ang kanilang pagkakaibaan. At po dito sa ating Pangulo ngayon kay PBBM na talagang siya po ay dumadaan sa lahat ng proseso at dumadaan sa tamang proseso ng batas. Hindi po niya binabypass kahit po yung kanyang mga empleyado na mga rank and file lang. Kung titingnan natin na rank and file lang. Pero mga kaibigan, kanya pong kinukonsider yung kanilang mga sinasabi. So, kitang-kita natin kung anong uri ng Pangulo meron tayo. Isang Pangulo na marunong gumanong sa batas at isang Pangulo na talagang napakaputi at ayaw niya na ang kanyang administrasyon ay gumawa ng hindi naaayon sa batas. Yan ang ating Pangulo, BBM. No? So, tuloy natin. Diba? Apo. Para ito, implementin nyo ito. Naku, ang sagot na laging bumabalik. Ay sir, hindi pwede yan. Baka makuha kami, baka hindi. Totoo rin naman. Apo. Dahil patong-patong ang mga batas natin eh. Kung minsan, contradictory, lahat ng tao masyadong maingat. Apo. Which is okay na maging maingat. Which is okay na magkaroon ng checks and balances. Pero wag naman maging paralysis doon sa bureaucracy. Nararamdaman ko po sa inyo yung frustration nyo, no? Na may gusto ko yung gawin pero hindi nyo magawa. Pasensya na uli kayo, tatanungin ko lang itong tanong na to. Masyado raw kasi kayong mabait. Marami nagsasabi sa akin yan. Oo. Anong gagawin ko? Maging masamang tao. Hindi ko naman mababago yung ugali ko. Pero, alam mo, siguro, dapat nga talaga maging mas mabagsik talaga. Dahil, wala kailangan talagang maging mas efficient ang mas mabilis ang pagdating. Kasama na siguro yan sa eleksyon namin dito sa naging eleksyon na nakaraan. Pasensya na kayo uli, ano? Bagamat ang gusto nyo sana wag na munang politika bago lang natin iwanan yung eleksyon. Can you categorically say Yan. Kapatid mo na ang komentuhan, no? Yung sinasabi ni Tunying, no? Na masyado daw mabait ang ating Pangulo, no? So, ang tungkulin natin talagang, by nature, na talagang mabait po talaga siya, no? Kahit po ang kanyang nanay, si FL Imelda Romualdez Marcos, ayan po talaga ang sinasabi ng Pangulo natin ay talagang super bait. At maging si Digong, mga kaibigan, no, si dating Pangulong Duterte, ay sinasabi din po niya yan, na sobrang bait daw talaga. Sabi niya, sabi po ni Digong, kung makikilala mo si Marcos, sobrang bait niya. At dahil sa sobrang bait, halos hindi daw makapatay kahit linggo. Yan po, from the mouth of Digong, yan po ang sinasabi ni Duterte. At even mga kaibigan, no, si Amy, ganun din ang sinasabi ni Amy, super bait daw si PBBM, si Elisa. Lahat po ng mga tao yan po ang sinasabi no, kay PBBM na super bait daw ni PBBM. Kaya naman po yung iba ng mga DDS ay tinitingnan po ito as a sign of weakness. Eto po, dahil po sobrang bait ng ating Pangulo, ay kala nila ito ay kahinaan, ito ay weakness. Pero ang totoo mga kaibigan, ang kabaitan, ang sobrang kabaitan ng isang tao, yan po ay kalakasan. Strength po yan mga kaibigan, kalakasan yan. Bakit? Kasi mahirap po maging mabait eh. Sa totoo lang mga kaibigan na, mas mahirap po maging mabait. Madali lang maging malahura eh. Madali lang maging masamang tao. Mas ka lang dyan sa, tapos pagdanahin mo yung mga masamang tao. Gumumurahin mo yung mga gumawa ka ng kung ano ng mga kapalpakan. Mag-steal ka kung ano-ano yan, masamang tao ka na, di ba? O, pero mahirap po magpakabuti, mahirap po maging mabait. Iyan, ang Biblia po, ang sinasabi po ng Bible, na ang puso ng tao ay sa panahon pa lang ng kanyang kabataan, ay walang nakikita na kabaitan, no? Talagang ang puso ng tao ay madumi, no? So, even the Bible, sinasabi po yan. Kaya nga, kapag may nakita tayo na presidente ng Pilipinas na mabuting tao at mabait, mas i-appreciate natin at hindi po natin hilahin po naman. Kasi, hindi po, napakahirap po, no? Napakahirap maghanap ng isang Pangulo na talagang mabait, no? Mga kaibigan, may mga Pangulo at naging Pangulo ng Pilipinas, mabait lang kapag nakaharap, pero kapag nakatalikod na, wala na. Pero dito po sa Pangulo natin, ang kanyang kabaitan ay tunay na kabaitan, hindi po kaplastikan. So dapat po, wag ninyong hihilain pababa ang ating Pangulo dahil inyong sinasabi na siya ay weak dahil pinagkakamalan ninyo na ang kanyang pagiging mabait ay isang weakness, which is hindi po. Ang kabaitan ng isang tao ay hindi weakness. Ito po ay strength, kalakasan. Kalakasan po yan, hindi po yan weakness, ang pagiging mabait ng isang tao, no? So, tuloy natin. na ayaw nyo po na impeachment? Yung impeachment, nasa Senado na yan.
pabayaan natin sila, may proseso yan, pabayaan natin ang proseso. Ako, basta ang nasa isip ko, tapos ng eleksyon, balik sa trabaho. Yeah, po. Gawin na natin lahat with the new lessons learned. Pasok na po kayo sa second half ng pagka sa basketball. Papasok ko na sa second half. Binabanggit ko kanina yung mga kailangan ng tao, yung agad-agad. Ako din po, yun din po ang nakita ko na agad-agad. Especially yung tungkol sa bigas. Pagkain, number 1 yan Oh my God, Nung sinusumbatan kayo mula day 1 hanggang sa kamakailan lang, yung 20 pesos na bigas. Okay. Yung aking sinasabi po kanina, uulitin po natin, no? Ito po kasi mga kaibigan, yung nagtanong po itong si Tunying tungkol po doon sa impeachment trial. At ang sagot po ng ating Pangulo ay hahayaan po niya ang Kongreso, ang Senado, para sila po ang magbasya at sila po mga kaibigan ang, kasi sila naman talaga ang in charge, no? Sa impeachment trial na yan. Sila po ang tatayo ng mga impeachment judges diyan sa trial, sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. So dito mga kaibigan, nakikita natin ang ating pong Pangulo ay hindi po siya diktador, no? Hinahayaan po niya yung legal processes, yung mga legal political processes na yan, yung mga dapat na gawin ng isang departamento, no? Katulad na lang ng Kongreso, ng Senado, ang hayaan niya, hindi sila po ang gumawa nito dahil sila naman talaga ang in charge dyan at hindi po niya i-influensyahan kung ano man po ang mga mangyayari dyan ay hands off po ang ating Pangulo at hindi po niya i-influensyahan. Kaya, yung naririnig po ninyo na meron po mga DDS na nagsabi, no? Meron ba ako nakitang post ng isang DDS, ng sinabi ng DDS nito, mga kaibigan, ay tinutusan daw, sinabihan daw ng Pangulo ang kanyang mga kabinete na itigil daw ang impeachment. Sabi ko, my God, my goodness, kailan pa na yung mga kabinete ang in charge sa impeachment? Kailan pa nangyari yun? No? So, doon sa DDS na nag-post nito, gusto ko lang ipaalam sa'yo na ang mga cabinet members, hindi sila in charge sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Para lang sa iyong kaalaman. Ang in charge sa impeachment trial na ito ay ang mga senador at yung mga kongresista. No? So, in short, yung Congress at saka yung Senate, sila po ang in charge dito sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. At sabi ko nga sa inyo, yung Pangulo po natin, hindi niya yan ang i-implementsyahan. Ngayon, ang Pangulo po natin ay dumadaan sa mga legal na mga proseso at sa mga proseso na pangpolitika. In short, mga kababayan, hindi diktador ang ating Pangulo at hindi niya yan i-impluensyahan. Katulad na lang po ng nangyaring sa nagdaang eleksyon na wala kang makikita, walang trace ng influence ng ating Pangulo. Hindi po niya i-impluensyahan yung nangyari po na eleksyon. Bakit? Although may mga nagpe-fake news, may dayaan. Hello? Talaga ba may dayaan? Sige. Kunwari sasakyan ko yung sinasabi niyong may dayaan. Kaya naman pala number 1, Senator, si Bongo. At kaya naman pala number 2, si Bato de la Rosa. Number 2 ba si Bato? Hindi, si Bob Aquino ang number 2. Pero kaya naman pala si Bato de la Rosa may pumasok. Kasi, dayaan pala. Diba? Kung titignan natin, no, kung ating gagamitin yung mga naratibo nitong mga DDS na may dayaan daw nangyari, kaya naman pala pumasok si Bato de la Rosa. Diba? Sa mga unang, no, mga bandang, I think, bandang number 3 yata siya. Sandali, check nga natin para tama yung ating sinasabi, no? Okay, check natin. Sabi yung aking check natin, ha? Para tama yung sinasabi. Okay. Dali. Nasaan ba yun? Ito. Yan. So, si Bato de la Rosa ay nasa number 3. Biro mo, kaibigan. Pangatlo, si Bato de la Rosa. Pang number 3 siya. Ang pangalawa po ay si Bam Aquino. So, kung ating gagamitin yung sinasabi ninyong naratibo na may dayaan, so ibig sabihin pala, nandaya pala si Bongo at saka si Bato. No? So, dito mga kaibigan, kitang-kita, mabalik tayo, no? Kitang-kita po na sa nagdaang eleksyon ay wala pong kamay ang ating Pangulo. Hindi po niya inimpluwensyahan ang eleksyon, katulad po nitong impeachment trial na hindi rin po niya i-impluwensyahan. Dahil ang Pangulo po natin ay naniniwala sa tamang proseso at sa demokrasya. Kaya hindi po siya mahilig mag-impluwensya. Hindi po katulad doon sa kanyang pinalitan na walang ginawa kundi impluwensyahan ang lahat-lahat ng mga desisyon ng kanyang mga kabinete. Diba? So, ang Pangulo po natin ngayon, hindi po siya ganoon. Hindi po siya diktador.
So, atin pong panoorin ulit, no? Ituloy po natin. Tanungin ko po kayo, nilaunch niyo po yung 20 pesos na bigas bago mag-eleksyon. At ang sinasabi na iba, ako, hindi sustainable yan. Patsi-patsi lang yan, hindi maitutuloy ng gobyerno yan. Unang tanong ko po, ba't ho ba ngayon nyo lang ginawa yun? At pangalawa, hanggang kailan ba ito? Baka nga patsi-patsi lang po ito. Sige. Ang tanong, Sa mga kaibigan, bago po sumagot ang ating Pangulong PBBM, ay sasagot po muna ako. Kasi mga kaibigan, no? Sa totoo lang, mukhang alam ko talaga kung bakit ngayon lang nangyari na nagkaroon ng 20 pesos na bigas, no? So, mahal na Pangulong BBM, ako muna ang sasagot na. Yan. So, kaya po ngayon lang nagkaroon ng 20 pesos na bigas. Kasi po, pagpasok ng ating Pangulo sa kanyang, no? Sa kanyang administration, wala pang way. Wala pang paraan, wala pang way para makapag-provide ng 20 pesos na bigas. Dahil unang-una sa lahat, talaga pong shattered, talaga pong ang sama ng sitwasyon ng ating bansa pagdating po sa agrikultura. Napakasama ng sitwasyon ng ating bansa pagdating po sa sabihin natin sa bigas, no? Ang sama talaga. Pong import dito, import doon, yan po ang ginawa ng dating administrasyon. So, siyempre, pagpasok ng Pangulo natin, walang way. Gusto hindi ng Pangulo natin na ibigay ang 20 pesos na bigas agad-agad. Walang way. Kasi ang sama ng agriculture, ng agrikultura ng Pilipinas, yung ating production ng palay, napakasama talaga. Napaka-konti. Kasi mas pinabuhin talaga ng dating administrasyon ang pag-import. Import dito, import doon, import dito, import dyan. No, yun talaga ang ginawa ng dating administrasyon. Ito ang ginawa ng Pangulo natin. Long-term solution po. Ang Pangulo natin po ng unang pinagbuburan niya ang mga utang ng mga magsasaka. Which is, ang mga magsasaka natin nung binuburan kanilang mga utang ay mas nakapag-focus sila sa kanilang trabaho na pagtatanim. Pangalawa, ang Pangulo natin namigay po siya ng mga makabagong makinarya, ng mga traktera, at gumawa ng mga irigasyon, ng mga dams, namigay ng mga binihi, namigay ng mga financial assistance, at nagkaroon na ulit ng mga pagpapautang sa ating mga farmers, sa ating mga mangingisda. At tinulungan talaga, no, yung ating mga mangingisda. Sobra yung suporta ng ating gobyerno ng paggawa ng mga farm-to-market roads, itinuloy yung mga nagpagawa pa ng napakaraming mga food processing, no, sa iba-ibang panig, no, ng Pilipinas, at meron pa ipinarikulit yung FTA, yung food terminal, at lahat ng effort. Talagang ginawa ng Pangulo, inilagay ng lahat ng kanyang effort para sa long-term solutions para talagang makapag-produce ang ating mga magsasaka ng maraming mga bigas. Sa mga kababayan, nagbunga na ang lahat ng mga effort na ginawa ng ating Pangulo. Kaya eto, kaya na ng Pilipinas na magbigay, kaya na ng gobyerno na magbigay ng 20 pesos na bigas. Dahil yan sa effort na inilagay ng ating Pangulo, na ayos niya ang ating agrikultura. Sa bansa na ginawa ng Pangulo natin na iayos niya ang ating agrikultura na pinabayaan ng mga past administrations na mga puro na lang pag-import ang ginawa ng mga past administrations. Kaya ang Pangulo natin kung inayos, kaya naman ngayon makikita na talagang pagbibigay na ng 20 pesos na bigas hindi lang sa isang lugar, kundi sa Luzon, Visayas at sa July ay maging sa Mindanao. Yan po ang effort na ginawa ng ating Pangulo. Di ba? So mga kaibigan, tingnan na natin, bigyan natin ang sagot ng ating Pangulo sa tanong ko ni Katunying. Okay. bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? Kung kaya nyo palang gawin, ba't di nyo ginawa nung 2022, nung 2023? Dahil hindi namin, nung 2022, 2023, 2000, hindi pa namin kayang gawin. Bakit? Ang key dyan, yung production. Opo. Kaya patayo namin ng irrigation, ang dami naming dam na ginawa, ang dami na naming pinamigay na makinarya. 2023, ang ani ng palay sa Pilipinas, pinakamataas sa kasaysayan ng Pilipinas. Nalampasan pa yun noong 2024. Kaya sa production, dahan-dahan, inaalalay natin. Bakit ngayon lang na tayo nagbibigay ng tulong sa produksyon? Dahil ang Pilipinas, ang mga opisyal, na spoiled. Basta't import lang ng import. Tapos, yung importation yan, illegal and legal. Ang katotohanan, ang nakita namin, ang pang-control doon sa Komentuhan muna natin. So, yan yung sinasabi ko kanina. Yan yung sinasabi ko kanina, mga kaibigan. Kaya hindi pa nakapagbigay
pagpasok ng Pangulo, hindi pwedeng magbigay agad-agad ng 20 pesos na bigas kasi nga, ang ating agrikultura ay, kumbaga, basta wala kang walang way. Kasi ang ginawa ng mga past administration ay import doon, import dito. Hindi nila inasikaso ang ating agrikultura. Wala pong produksyon ng palay. Kasi paunti. Unlike po ang ating Pangulo, inasikaso niya talaga na ang mga magsasaka natin ay makapagtubos, makapagtanim ng maraming palay sa pamagitan po ng full support ng ating gobyerno. Kaya yan ngayon, nakakapagbenta ng ang ating gobyerno ng 20 pesos na bigas dahil po sobrang-sobra na po ang produksyon ng palay at yan ay dahil sa effort ng ating Pangulo na ginawa niya sa loob ng 3 taon. Yan po mga kaibigan. No? So tuloy natin. Ang presyo ng bigas ay ang smuggled na bigas. Kaya nag-hoard. Opo. Yan. Ang una na, kung titignan ninyo, ang isa sa una namin ginawa, nag-raid kami ng mga warehouse. Ito ang pinakamalupit. Sinabi namin, ba't may ganito? At Sandali mga kaibigan, no? Gusto ko lang ipaalala sa inyo. Anong sabi ni Manny Piñol? Si Manny Piñol, ang Department of Agriculture Secretary ni Duterte. Anong sinabi niya? Legalize smuggling. Illegalize daw ang rice smuggling. Baka sabihin niyo, ako nagpe-fake news ha. Dali. Okay, ipakita nga natin. Yan yung sinasabi ng ating Pangulo, no? Na paano nga ba naman makakapagbigay ng 20 pesos na bigas? Sandali. Eto, wala nilang produksyon ng bigas kasi nga puro sila rice smuggling, puro sila import. So wala talagang way na makapagbigay po ng 20 pesos na bigas dahil po sa nangyari sa ating agriculture. Hindi po kasi inasikaso ng mga dating administrasyon, no? So ipapakita ko sa inyo yung sinabi ni Mike Piñol, no, na illegalize ang rice smuggling kasi daw kapag nilegalize mo daw ang rice smuggling, hindi na daw yun smuggling. Ang klaseng, my God, ang klaseng yun mindset yun? Dahil hindi niya mapigilan, dahil hindi niya masolve, dahil hindi niya matuldukin yung rice smuggling, ay ilegalize na lang niya para hindi na siya maging rice smuggling. My God! Kung ganyan ang mindset, ano yan? Parang katulad din yan ng mga illegal substances. Halimbawa, yung mga illegal substances, o dahil sa hindi mo matuldukan, dahil sa hindi mo masolve, dahil sa hindi mo makat yung mga tao, ay sasabihin mo, illegalize na natin ang mga illegal na substance. Illegalize na natin kasi kapag nilegalize natin, hindi na yan illegal. My God, ganun po ang ginawa ng Duterte administration. Ganun po ang ginawa ni Manny Piñol na Department of Agriculture Secretary ni Digong. So, tingnan nyo Siguro din kasi, nagpantala, nagalitan, rice smuggling. Rice smuggling. Kita mo? Ano sabi ni Manny Piñol? It's the most practical option. Legalize it. Hindi na yan illegal. Oh my God. Illegalize daw, no? Ang rice smuggling. Kasi kapag nilegalize mo daw ang rice smuggling, hindi na daw yan illegal. Yan po ang nangyari sa panahon, no? Sa panahon po ni Duterte, yan po ang nangyari. Kaya po, sa pagpasok ni PBBM, hirap na hirap ang Pangulo natin. Hindi siya makapagbigay ng 20 pesos na bigas dahil wala ng rice production. So, ang ginawa ng Pangulo natin para matupad yung kanyang pangarap na 20 pesos na bigas ay namigay siya ng mga makabagong traktora, namigay siya ng iba-ibang mga gamit, no, sa pagtatanim, nagpatayo ng mga food processing, inopen ang mga FTI, nagpagawa ng mga irigasyon at libre yan, at nag-ayuda sa ating mga farmers, namigay ng mga lote, ng mga lupa, no, namigay ng mga titulo, at nagpagawa ng mga farm-to-market roads, at yung kanyang programa na ang mga farmers ay nakakapag-loan na rin sa bangko, kahit na napakaliit na farmers nakakapag-loan sa bangko. Ito inilagay ng Pangulo ang effort niya. 30 years, eto na ang nangyari. Nagbunga ng lahat ng mga ginawa ng ating Pangulo. Kaya ngayon ay nakakapamahagi na ng 20 pesos na bigas. Yan ang katotohanan. Diba? So tuloy natin. hindi na iniintindi basta puro ang import natin.
Dahil ang nag-i-smuggle, mga official din ng gobyerno. Kumikita sila. Opo. O di bakit nila papalitan? Sige, pasok lang sila ng pasok. Hindi nila iniintindi ang production. Hindi nila iniintindi yung sistema. Hindi nila iniintindi ang presyo ng palay, ang presyo ng bigas, ang kikitain ng magsasaka. Wala. Kailan po itong mga nag-smuggle? Basta ito yung nakita namin. Opo. Nung pag-upo ko. Meron talagang ganyan. Nung inipit namin yung mga smuggle, at rinaraid na namin yung mga So, komentuhan natin ha. So, yan ang kita ng Pangulo. Nag-upo niya. Sino ang sinundan niya? Duterte administration. Ang sinundan ng Pangulo, Duterte. So pag upo ng Pangulo, ito ang sitwasyon ng Pilipinas. Import dito, import doon, walang rice production. Lahat ini-import na lang kasi itong mga DA, no, yung mga nasa Department of Agriculture, mga kumikita, no, sa panahon ni Duterte, kumikita sila, meron silang mga kumbaga mga cartel, rice cartel, mga kaibigan, at meron silang mga tax, no, diyan sa pinagkikitaan nila yung mga pag-import, kaya yan na lang ang kanilang solusyon. Import dito, import doon, wala silang challenge sa mga magsasanitin. Kung may kinikita ba, wala silang alam sa rice production, wala silang concern. Yan po ang katotohanan. The Duterte administration, wala silang concern pagdating po sa sikmuri ng sambayan ng Pilipino. Wala silang concern. Kahit na maggutom ang mga Pilipino, basta mag-import sila na mag-import na bigas, at ipapakain pa nila, pinakain nila sa taong bayan ang bigas na may bigas. Pagkatapos, 80 pesos para biruin yung mga kaibigan, may bukbik na nga sa mahal pa. Sa panahon ni Duterte, umabot ang 80 pesos, 85. Meron pa nga daw, sabi ng aking follower, meron pa nga daw umabot ng 95 pesos na bigas. Sobrang napakamahal. Grabe. Alam niyo ba mga kaibigan na, lihis ito sa ating ating topic na bigas, no? Dito sa a certain topic na to. Pero sasabihin ko lang sa inyo. Hapon, paglabas ko, no? Sa area namin, mga kaibigan, nakita ako sa gasoline station. Nagulat ako, gasoline station. May 47, 46, may 45. Sabi ko, my God, ang samantalang sa panahon ni Duterte, halos umabot ng 100. Ngayon, ganyan na lang, 45, 46, 47, ganyan na lang. Ang gasolina, ang diesel, my God, masyado namang ginalingan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Huwag nyo naman po masyadong galingan at galit na po ang mga DDS sa inyo kasi masyado nyong ginagalingan, no? So, okay, tuloy na po natin ang sinasabi po ng ating Pangulo. warehouse, nabawasan yung supply. Kailangan namin ayusin yung NFA. Lahat yan, yung mga changes na ganyan, hindi ganun kasimpleng gawin. May batas na kailangan palitan, mayroong mga taong kailangan palitan, ibang konsepto na. So, ngayon lang namin nabuo lahat. Mr. President, ang isa pa pong importante sa tao, ang kalusugan, di po ba? Meron naman ng kung anong nahihingi ang mga tao, pero pagpunta nyo sa ospital, lalo sa public hospital, hahaba pa rin ang pila. Yan ang problema. Hindi po ba haba ng pila? Tapos yung mga tao, parang hindi pa rin nila alam na meron palang mga programa ang gobyerno tungkol sa ganito. Number 1 po dyan, yung tungkol sa PhilHealth. Ano ba pwede natin gawin sa PhilHealth para wala na talaga halos babayaran ng mga tao sa hospital? Malapit na tayo doon. Opo. Malapit na tayo doon. Nabanggit mo na rin, yung mga pila. Nakapunta na ako sa ospital, 200 ng tao nakahilera. Grabe, no? Oo, dalawang oras bago nila maibigay yung papeles nila. Digitalization lang ang sagot dyan. Dahil pinaparami talaga natin na member, pinaparami na talaga yung binibigyan ng benepisyo. Hindi na pwedeng kinakamay. Kailangan talaga nasa computer na yan. Kaya yun ang unang ginagawa nitong si Dr. Mercado na namumuno ng PhilHealth ay inaayos niya na mabuti yun. Pangalawa, dumalaki ang benepisyo na binibigay ng PhilHealth mula noong 2022 at mas malaki na ang ibinabayad. Mas marami ng serbisyo. Nandungkot nga ako, may nakita akong survey. Tungkol sa PhilHealth. Sabi niya, sana yung presidente, ang PhilHealth ay tugunan na nila yung top 10 diseases or sicknesses in the country. Alam mo kung bakit ako nalungkot? Bakit po? Ginagawa na namin. Hindi lang alam ng tao. Yan ang sinabi mo. Ginagawa na namin. Pero patuloy kung titignan talaga at mag-aralan. Sir President, nasaan ho yung Yan, sa komentuhan natin. Sa mga kaibigan, natatabudan po kasi ng fake news. Yung mga magaganda pong ginagawa ng ating administrasyon ay natatabunan po ng fake news. Kasi ang kabilang kubul po ay very eager at sila po, malaki po ang bayad sa paggawa ng fake news. Yan po, kaya natatabunan ang mga tunay na balita, magagandang balita
ng gobyerno natatabunan po dahil po sa pagpapakalat ng fake news at paninirang puri ng kabilang kampo. Yan po ang katotohanan. Isang masaklap na katotohanan na meron kabilang kampo ng mga green crocodiles na talaga namang nagpapabagsak, hinihilang pababa ng ating Pangulo at ating gobyerno para sa kanilang interes. Para sa kanilang sariling interes, hihilahin nila pababa ang ating Pangulo at ating gobyerno. Wala silang kialam kahit na gumawa sila ng fake news para lang sila ay kumbinsi sa mga tao na hindi po nagbe-verify kung tama ba ang kanilang mga naririnig. Kaya sinasabi ko sa mga kababayan natin, no, mga Pilipino, mag-verify po kayo. Pag meron kayong nakikitang mga fake news, ay huwag nyo kaagad. Pag may nakikita kayong mga balita, no, mga binabalita ng mga influencers, kabilang kubol, huwag mo kaagad paniniwalaan. Kasi ito po mga ito ay kilala sa pagpapabricate ng mga fake news at ng mga paninira. Kilala po sila dyan. Dyan po sila nagaling sa pagmamanufacture ng mga fake news, no? Sila po yung fake news factory. Kaya mga kababayan, no, kapag may nakikita po kayo ng mga post nila, huwag niyo po kaagad paniniwalaan. Dahil sigurado po na ito ay fake news, no? Yan ang malungkot. Hindi alam ng mga kababayan natin na ang ating administrasyon ay pinalawak po ang mga coverage ng PhilHealth at dinamihan ang mga sakit na kinukover. Kung dati ito lang iilan lang din po, mahigit 10 na ang kinukover ng PhilHealth. At mga kaibigan, ang laki po talaga ng binabawas. Guys, ang nakaranas po dyan ay ang aking kapatid nang siya po ay yung may pumutok po na ugat, no, sa kanyang brain. Nagdugo po yung kanyang left brain kasi na-stroke, pero siya po ay praise God dahil naagapan po, no, naagapan at hindi na po siya inopera. At alam niyo ba mga kaibigan, ang kanila pong bill ay umabot ng nasa 135,000 ang kanilang bill, no? 135,000. Ganyan po umabot ang kanilang bill, no? At alam nyo, ang nakapag-testify nito ay mismo yung aking mga pamangkin at yung aking kapatid, no? Kasi sabi po, ay talaga, ang laki din ng maitulong ng PhilHealth, ang laki ng maipangas. Unlike po sa panahon ng dating Pangulong Duterte at mga nagdaang panahon, ngayon po ay talagang napakalaki ng naibawas ng PhilHealth. Ganyan po ang katotohanan. Pero nakakalungkot isipin dahil marami po tayong mga kababayan na hindi po nagbe-verify at naniniwala sa mga fake news na bawal daw na pag nagkasakit ka daw, wala na daw kasi yung PhilHealth, wala daw pondo, etc. Kung ano mga fake news ang kanilang nilalabas. Pero ito po ay walang katotohanan. Diba? Ang hamon ko nga doon sa isang DDS, try mo kayang magkasakit. Nang sa ganun ay malinasan mo kung totoo nga ba ang sinasabi na lumaki na ang coverage ng PhilHealth, no? Try niyong magkasakit. Nang sa ganon, kayo mismo ang maka-experience. Diba? Okay, tuloy natin. Kulang. Ayun na pala yung programa. Oh. Bakit hindi alam ng tao? Yun ang problema din. Siguro naging problema namin. Dahil yung tao, kasama na rin yata sa analysis dito sa eleksyon, Opo. hindi alam ng tao yung ginagawa. Opo. Nagugulat sila kung minsan pag sinasabi namin, eto, pwede na kayo dito, meron kayong ganito, meron kayong pwedeng benepisyong ganito. Hindi nila alam na na pwede silang mag-claim ng gano'n. Halimbawa, tinignan namin ng isang araw, dialysis. Sabi ko ba di natin pwedeng libre? Libre lahat kasi may binabayad pa yung nagda-dialysis eh. Tama po. Paano gagawin yan? So, tinitignan namin yung numero. Kung ano yung pondo ng PhilHealth para diyan, ano ba ang pwede nating ibigay? Sa cancer, milyon-milyon na binibigay nating tulong. Yung siyempre, yung mga buntis, yung mga common, hindi na natin dadalhin pa sa hospital yun. Kaya nagbukas tayo ng Bukas Centers. Ang Bukas Centers, yung bagong urgent care ambulatory services. Opo. Yun ang Bukas Center. 24/7 yan. Hindi nagsasara. At yan, yung mga simpleng bagay. Para hindi na kailangan pumunta sa malalaking ospital. Habang pinakikinggan po kayo, halimbawa, yung nabanggit niyo yung parang digitalization, para mabawasan ng pila. Ako meron po akong isang naisip, baka lang pwede nyo consider. Sige. Para matigil tong pila-pila na yan. Kasi nga, nakakalungkot na yung iba, ma-absent pa sa trabaho para lang makapila. Yung kamag-anak nila, pumipila. Meron po tayong PhilHealth. Meron tayong DOH. Nahihingan po ng tulong yan. May DSWD pagka may sakit. May PCSO. At pagka nakachamba ka pa, merong guarantee letter pa yung congressman kaya halos wala nang binabayaran talaga. Kaya lang, 5 yung pipilahan mo. Oo nga. Pwede po bang magpatayo na kayo ng isang pipilahan na lang kung hindi man kailangan? Para diretso na po ang tao. Para tutulungan mo din lang yung tao. Wag mo na silang pahirapan. Lahat yan, ang problema talaga. Old style ang ginagawa eh. Opo. Yun lang, di kamay. Opo. Kaya,
yun, meron tayong mga app, mga e-gov app na ganun. So ginagawa namin, hanggat maaari, huwag ka nang pupunta sa kahit na anong opisina doon ka lang sa bahay mo. Now, kasama doon, kailangan may internet. Opo. Kaya pinapalawak din namin ang internet coverage para yung mga nasa island, yung mga nasa malayo, napakahirap para sa kanila. Opo. Tapos pupunta ka sa isang opisina, sasabi, sige, ayos na ito, stamp. O, anong next? O, bumalik ka. Kailangan mong puntahan yung isang opisina. Singit Paglares, makasingit lang ako yung Pangulong BBM. Napakaganda po nitong proyekto ng ating Pangulo, no? Yung pagpapatayo po ng digital backbone at yung pagpapatayo po ng mga data centers, no? Data center, mga kaibigan. So, ano ba yung data center? Kailangan po ito, mga kaibigan, para maging mas malakas at mas efficient ang ating internet, no? Kasi kinikwento nga po ng Pangulo natin kung bakit po ang internet ng Pilipinas ay mabagal. Kasi nga, parang, kumbaga sa Singapore pa tayo, ano yan, magre-research ka, magta-type ka sa Google, bawa ita-type mo, tungkol sa, nabawa lang, tungkol sa, health, no? Health problem. Tapos i-research mo. Pag pindot mong ganon, so, syempre, magano siya, mga kaibigan, no? Dadaan pa, no? Bago lumabas yung sinerge mo, kumbaga, dadaan pa yan, pupunta pa sa Singapore. At ganon, mga kaibigan, no? Kasi wala tayong data center. Pero pag nagkaroon na tayo ng data center, dito na talaga sa Pilipinas, diretso na. Kaya mas mabilis yung ating internet, no? So, yan po ang ginawa ng Marcos administration, yung pagpapatayo po ng data center, no? So, kapag yan po lahat yan ay natapos, mga kaibigan, ay malaking bagay po yan sa mga Pilipino na mas magiging mabilis po ang ating internet. Diba? So, tuloy na po natin, pakinggan po natin ang ating Pangulo. Uuwi yun, babalik na naman doon. Isang linggo yun. Hindi mo naman pwedeng iwanan yung bata. Opo. Sino mag-aalaga? Sino magluluto ng hapunan ninyo? Di ba? Yun ang Kaya yung internet malaking tulong yan. Talaga ang dream ko na lahat ng serbisyo ng gobyerno hanggat maaari, yung payment sa gobyerno, pati payment ng gobyerno sa iyo, Opo. yung pag-apply ng kung ano-ano, gagawin natin by computer para hindi na mahirapan ng tao. Hindi na kailangan bumiyahin ng kalayo-layo. Opo. Napaka-importante po nun. Pero ang isa pa pong importante at tingin ko ay naririnig nyo rin, yung may kinalaman po sa peace and order. Ano? Hindi magre-report sa inyo yung pulis. Sasabihin ng pulis, bumaba ang taas ng krimen, ni-report ni ganito, bumaba wala na yung ganito mga hold up, etc. Pero pagpunta mo tinanong mo yung tao, ano ba pakiramdam mo? Naku, hindi na ako makapaglakad ng gabi. Yung anak mong estudyante, hindi makalakad. Habutin na lang dyan. Parang may disconnect, Mr. President. Kung ganun ang pakiramdam, Yan. Komentuhan muna natin yan. Actually kasi, ang naging problem kasi natin ay disinformation, fake news. Yun bang mind conditioning? Muna po kasing grupo ng tao na talagang purposely sinisira ang ating gobyerno, nagpapakalat ng mga fake news, ibang fear-mongering. Ito napatunayan to Napatunayan ko ito ng PNP na marami pong pinost, no, mga kaibigan. Pagpasok ng Pangulo natin, 2022, marami pong mga nag-post sa kabilang kubol po ito sa kabilang kubol, mga galit sa Pangulo natin na sa gobyerno. Nagpo-post po sila ng mga krimen na nangyari noong 2017, 2018, 2019. Kanila pong nire-repost at sinasabi po nila na nangyayari ngayon sa gobyerno ni PBBM, nakakatakot na, yan hindi na safe ang mga anak natin, etc. etc. So, a total disinformation, fake news para po sirain ang ating gobyerno. Pero kung titingnan mo naman mga kababayan, yung mga nagpo-post nito, wala namang nangyari sa pamilya nila. Hindi naman sila na-rape, hindi naman sila na ano. Sabi ko nga, ina-example ko nga ang sarili ko, palagi akong ginagabi. Minsan nakaka-uwi ako sa alauna. Kasi nga, malayo ako. Kapag may event, ang Pangulo, pag may event, mga kaibigan, pinupuntahan kong event, no? May malayo. Siyempre, malayo din ako. So, magta-travel pa ako. So, mag-isa ako mga kababayan. Minsan, naglalakad ako sa daan. Kunti na lang ang tao. Pero trusting ako sa aming bahay ng safe. So, ano yun? Alam niyo mga kaibigan, etong ginagawa ng kabilang kubol ay hindi natin dapat paniwalaan. Yung pagsasabi nila na hindi daw safe ngayon. Kasi kung titingnan mo gamitan natin ang common sense, no, mga kababayan. Gamitan natin ang common sense. Paano na hindi magiging safe ngayon? At paano na mas safe sa panahon daw ni Duterte? Gamitan natin ang common sense. Unang-una sa lahat, sa panahon ni Duterte, andyan ang Pogo.
laganap ang kriminalidad, laganap ang kidnapping, laganap ang human trafficking, laganap ang scamming. Pagpasok ni PBBM, pupak, polpogos are banned. So, ano nangyari? Stop ang mga kriminalidad. Sabi ko nga sa inyo, sa panahon nga lang ni Duterte, ilang mga sabongero, nawawala. Walang proof of life. Ang sabi ng PNP, wala ng proof of life. Ang wala ng mga sabongero na buhay. Panahon ni Duterte yan, ha? Laganap ang mga pogo, laganap ang kriminalidad, kidnapping, human trafficking, sex trafficking, iba-iba pang mga scamming, kasi nga nandiyan ang pogo. Paano mo masasabi ngayon na laganap ang kriminalidad, gayong wala ng pogo? Utak! Gamitan naman ang utak, common sense lang yan. Kaya nga kayo binigyan ng Diyos ng utak, ng common sense, kasi dapat yung gamitin yung utak nyo. Utak! Gamitin yung utak nyo. Dahil kung hindi nyo gagamitan ng utak, sabaw yung utak nyo, kung hindi nyo yung gagamitin, baka isang araw, nagulat na lang kayo, pag-isip nyo, wala na kayong utak. Diba? Relax lang tayo dito, mga kababayan. Paano mo sasabihin na mas maraming krimen ngayon, ay wala na kang pugo? My God. Yung mga paunti-unti na, no? Mga lands lang yan. Mga natira lang yan. Mga natira lang yan doon sa mga pogo na pinalayas. Pero hindi katulad sa panahon ni Duterte na kabi-kabilaan talaga. Nakakatakot maglakad sa kalsada. Ang sabi ko nga sa inyo, super nakakatakot maglakad sa kalsada sa panahon ni Duterte. At sa panahon din ni Duterte, pandemic pa, hindi ko makakalimutan. Yung aking pamangkin, hinold up. SK chairman pa yan. Doon pa mismo sa lugar nila. Hinold up. Tinutukan. Talaga nga doon sa panahon talaga ni Duterte. Doon talaga ang nakakatakot. Plus, igaganon ka. Kasi dahil sa ganito, para makikota, war on drugs. Mga bata, siya as 3 years old. Tsugi. Mga bata, 3 years old. Tsugi. 6, 7, 8, 9 years old. Buntis, tsugi. Meron bang mga pinagkamalan? Meron bang Kian de los Santos? Karami, mga kaibigan. Kaliwat kanan, mga barangay chairman, tsugi. Kaliwat kanan, the highest in the history, 61 na mga lawyers, mga abogado, tsugi sa panahon ni Duterte. Mga kaibigan, the highest in the history. Sa panahon ni Duterte, dito chinugi ang 61 na mga abogado. Mga abogado ngayon, ha? Hindi pa ligtas. So much more tayo na mga maliliit. Kaya nga sa panahon ni Duterte, sobrang dami ng kriminalidad. Sa panahon ngayon ng ating Pangulong BBM, nawala ang kriminalidad. Kaya nga ako mismo makakapagpatunay, nakakapaglakad ako sa daan, mag-isa kahit alauna na ng gabi. Pero sa panahon ni Duterte, nakakatakot. Kasi sa panahon ni Duterte, ginawa niyang masasama ang mga pulis. Parang dito, reward system. Pera. Yan ang katotohanan. So, ituloy natin ang podcast ng ating Pangulo. Ng tao, kailangan talaga natin tugunan. So, ang una namin ginawa, inutusan ko silang ng DILG at saka Chief PMP, sinabi ko sa kanila, dapat laging may nakikita na pulis na naglalakad. Apo. Kasi pagtagal ng panahon, nakikilala mo na yun eh. Apo. Di kang maging kaibigan yung pulis para pag nakita, may safe kami rito. Nandun si Sergeant, ganito, ganyan eh. Kailangan ng pakiramdam ng tao, laging may pulis dito. Apo. Pag may pumutok dito, may tatakbo niya, wala pang 5 minutes, may tatakbo na rito dyan. Na tinatanong kung ano yung nangyari dito. Yun ang dapat na mangyari. Police visibility. Tapos Visibility. yung mga patrol cars nila, di ba dapat ay nandid yan lagi para, actually kahit walang police minsan, pag may patrol car eh, deterrent na rin sa krimen eh. Tapos, pangalawa pa doon ay yung ating emergency calling. Di ba meron tayo iba-iba eh. Bawat bayan, 119. 119, 911, 999, kung ano-ano. Opo. Gagawin namin isa. Yung pong drug situation. Oo. I'm sure nakarating na rin po sa inyo ngayon na may mga barangay dyan na bumalik na naman yung mga gumagamit, tapos yung ibang mga pusher na mga small time lang naman pero nandiyan dyan na naman daw po. Ano bang gusto nyo gawin dyan? Kaya ang gusto namin gawin dyan, pareho na naman doon sa sinatawag ko yung maliliit versus yung maliliit na project. Dahil ang pinanteriya namin kung saan pumapasok. Kaya kung makita mo, yung nahuli namin na sabu, napakalaki na, laking tonelada as compared sa mga nakaraang panahon. So, malaki talagang nahuhuli namin. Kasi hinahabol namin yung malalaking shipment, pinupuntahan namin yung malalaking warehouse, at saka yun. Pero, ang pinakamahirap doon ay buwagin yung sindikato. Dahil ang sindikato, kasama na dyan yung police, kasama na dyan yung local government. Ang laking pera eh.
ang laking pera talaga nila, ang dami nilang pera. Kaya kahit sa'yo, yung mga judge, kaya nilang bilhin lahat, para prosecutor, kaya nilang bilhin lahat. Walang panama yung sweldo nila sa gobyerno doon sa binibigay ng mga sindikato. Kaya yun ang binubuwag namin, yun ang pinaka-importante. Ngayon, Tinantukan muna natin ito, no? Itong tinatanong ni Katun Ying na yun nga daw, may mga report daw na bumalik sa barangay, yung mga nagagamit na, mga maliliit lang naman, mga common tao, no? Bumalik daw sa barangay, etc., etc. So, ang masasabi ko dito, hindi naman talaga sila nagula eh. Katun Ying, kaya takpo tayo, hindi po sila nawala. Actually po, nagtago lang sila kasi sa panahon ng pandemic. At saka syempre, tinakot ng dating Pangulo kasi tinutukhang. Pero ang katotohanan, hindi naman talaga sila nawala eh. Bakit? Kasi hindi naman in-address ng dating Pangulo yung problema. Hindi naman in-address yung punot dulo eh. 'Di ba? Nagtago lang sila noon. And even, no, si dating Pangulong Duterte mismo ang nagsabi na failure siya pagdating sa paglaban sa pulburon, sa illegal substance. Failure siya. Ang akala daw niya ay kanyang makakaya na wakasan pero hindi niya nagawa. Nagkamali daw siya. Failure. Kaya, katunying, no? Mali ang iyong tanong eh. Yung sinasabi mo na nandyan na naman sila sa mga barangay na ayan ang gumagamit. Hindi sila nawala. Nagtago lang sila. Unang una, dahil pandemic, ang mga tao pinagbabawalan lumabas. Kaya nga, di ba yung mga tinutukhang, halos lahat ng mga tinutukhang nasa bahay. Sinisipa yung kanilang bahay. Tapos ayun, nandiyan yung kumakain sila ng mag-anak, tapos tutukhangin. Yung minsan naman natutulog na, tinutukhang. Mga nasa bahay, kasi nga, pandemic. Di ba? Hindi talaga sila nawala. Kasi hindi naman in-address ni Duterte ang tunay na problema. Sabi nga, drug addiction is a disease. Hindi naman na-address ni Duterte. Pangalawa, hindi naman niya nasawata o hindi naman niya nahuli yung mga sources, yung mga malaking sources, yung hindi naman niya nasawata o hindi naman niya kumbaga nahuli yung mga sindikato. Hindi. Sino-sino lang naman ang tinatarget ng Duterte administration? Sino? Walang iba kundi mga maliliit na mga kababayan natin. Small-time user, small-time pusher na nagkakahalaga lang ng mga libo-libo. Pero, ang Pangulo natin ngayon, ang tinatarget niya ay yung mga syndicate, mga sindikato. Kaya nga, ngayon nangyari sa panahon ng ating Pangulo in the time of DILG Secretary Abalos, ang pinakamalaking drug hole sa buong history ng buong Pilipinas. Nangyari yan. Pinakamalaking huli. Nangyari yan ngayon sa panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ganyan ka-passionate ang Pangulo natin. Nang huhulihin, ang kailangan i-address natin ay mahuli natin, yung mga sindikato, yung mga drug lords, mga big fish. Unlike sa panahon ni Duterte na ang tinarget niya, mga nasa squatter area. Yung mga maliliit natin na kababayan na mga small-time user, small-time pusher, yan ang tinarget ni Duterte. At yung mga yan take note pwede pa yan magbago, pwede pa yan iparehab, kasi hindi naman mga malala masyado yan. Pero anong ginawa ni Duterte? Pinagtsutsuggi. Kaya, wala. Pinagtsutsuggi mo yung mga user, small-time user, small-time pusher, pinagtsutsuggi mo, pero hindi naman niya hinuli. Hindi niya hinuli ang mga sindikato. In fact, kinanling pa niya ang mga sindikato, ang mga triad na sina Michael Yang, mga Alan Lim, mga Charlie Tan, at yung iba, labas-masok pa sa Malacanang. Kaya katunying, sana tinitingnan mo rin, dinidinig mo rin ang iyong mga question sa ating Pangulo kasi sa totoo lang, nagtago lang. Yung mga user na yan, mga small-time user, small-time pusher, nagtago lang yan sa panahon ni Duterte. Hindi sila tuluyan na nawala. Diba? So, pero pakinggan natin ang sinasabi ng Pangulo. Napakaganda ng sagot ng ating Pangulo. No? Okay. Pakinggan natin. hindi na namin binigyan
ng atensyon yung nasa baba, oo. yung nasa baba. So dahan-dahan bumabalik kasi sabi ko yung operation natin kailangan malaking seizure, kailangan malaki. At saka nakakahuli tayo ng mga drug lord talaga at saka nakakasuhan natin at naikukulong natin kung talagang guilty. So ngayon, in the same vein, part of the lesson of these elections, let's go back to yung sa grassroots level. Yeah, po. Na kung inaalala ng tao, sinasabi, nung nabalikan dito, asikasuhin natin. Huwag na sige, tuloy natin yung malalaking drug bust. Tuloy natin yung mga ikukulong natin yung mga sangkot dyan sa drugs. Pero, tingnan muna natin yung mga small offender. Sinabihan ko na nga ang DLG, nakausap ko si Sec. John Vic. Sabi ko, tama rin naman. Kasi hindi magandang tignan yung lugar mo. Maraming nagbebenta, maraming mga high na ano-ano ginagawa. And that's why yung aming na bagong is cops on the beat na may tao doon. Kasi kung may tao doon, walang ginawa yan, araw-araw umiikot ng umiikot. Alam niya lahat yan. Yeah, po. Oo, alam niya lahat So, yan. asahan po namin in the next coming days, pati mga, kumbaga, ang tawag namin dyan, yung maliit, mga dagandingding eh. Mga dagandingding, uhulihin na rin sila, hindi na sila pababayaan ng pulis. Oo, kasi talaga, iniiwasan ko, yung basta may suspetsya o may hinala o may sumbong, basta kuhuli, papatayin na lang, di ba? Wala na. Doon kami lumalayo. Opo, opo. Doon kami lumayo. Dahil talagang ayaw ko yun. Dahil hindi mo dapat gawin yun. Sabi ko, Yan, mag-focus tayo sa malalaking drug bust. Ngayon, mag-focus ulit tayo. So, komentuhan po natin So, yan. Yung mga nasa barangay dyan, yung mga maliliit dyan, na mga small-time user, small-time pusher, ingat-ingat kayo kasi tututukan na rin kayo ng gobyerno, no? So, hindi na lang yung mga big fish ang aasikasuhin ngayon ng Marcos administration. Dalawa na. Habang tinatarget ng mga big fish, ang mga malalaking sindikato, ang mga drug lord, habang tinatarget ang mga yan, ay tatargetin na rin kayo. Huhulihin na rin kayo. Kaya, etong masasabi ko sa inyo, Itong masasabi ko sa inyo, mga user dyan, mga maliliit na mga user, mga pusher sa mga barangay-barangay. Magtinawan kayo kasi huhulihin na rin kayo ng Marcos administration. Kasi, pagtutuunan na rin kayo ng pansit. Kasi di ba, sinasabi, may mga bumabalik daw sa mga barangay-barangay. Ngayon, sige, ingat-ingat kayo at baka kayo ay hulihin na rin, no? Huhulihin talaga kayo. Pero ang kagandahan lang ngayon, bibigyan kayo ng pagkakataon, hindi kayo tutukhangin at idadaan kayo sa due process. Hindi kayo ichuchugi. Kayo ay i-rehab, kung pwede pa kayo may-rehab. Kung wala na kayong pagbabago, ikukulong kayo at mabulo kayo sa kulungan, no? At doon kayo magbago. No? So, ganyan po ang gagawin ngayon ng ating administrasyon. Di ba? Napakaganda. Walang chuchugihin. Kasi ang buhay ng tao mahalaga yan. Walang karapatan ng kahit sinong Pangulo ng Pilipinas na tsumugi o magpatsugi dahil ang buhay ng tao ay bigay ng Diyos. Ang Diyos lang ang pwedeng bumawi ng ating buhay. Di ba? Yan ang ating Pangulo. Makatao, maka-Diyos, maka-Pilipino. Yan ang ating Pangulong BBM. Di ba? Okay, pakinggan pa natin ang ating Pangulo. Tayo doon sa small time. Sabay yun. Tinitira malaki. Ay, hindi tinitira pa natitigil yung mga operation. Sakit sa ulo na po. Oo, talaga. Opo. Kayo po ba, anong gusto nyo? Kayo ay kinatatakutan o kayo ay nire-respeto? I want to be respected, but maybe fear is better. Considering our current situation. Yeah. Kaya ako po tinanong yun. Kasi, I'm sure, naririnig nyo naman yung mga usapin ng mga Komento lang natin. Nako! Lagot kayo. Alam nyo lagot kayo. Kung gugustuhin nyo na ang Pangulo natin ay maging mas tough, lagot kayo. Kasi tingnan nyo ngayon ang Pangulo natin. Sinasabihan nyo pa na weak leader yan Very soft ang heart. Pero kita nyo, hinuli si Kibuloy, kinasuhan. Nakasuhan, nahuli sa kanyang administrasyon. Si Tibes, pinaghahanap. Si Bantag, hanggang ngayon, pinaghahanap. Si dating Pangulong Duterte, nasa ICC. Si Harry Roque, nagtatago. Yan ang Pangulo na talagang sinasabihan nyo na weak. Yan ang Pangulo na sinasabihan nyo na very soft ang heart. Aba, maghunos dili kayo. Kapag ipinakita niyan ang kanyang pangil, baka mas malala ang mangyari sa inyo. Diba? Kasi, kung titingnan natin, very, very soft pa yung heart ng ating Pangulo, diba? Pero ganyan ang nangyari. Kita nyo hindi pa nangingialam yan. Hindi pa yan nangingialam. Paano?
Paano kung gawin niya yung mga gusto ninyo? Paano kung gawin niya yung mga gusto ninyo na gusto niyo ang Pangulo ay maging masyadong strict, masyadong tough, masyadong parang Duterte way? Paano kung gawin niya yun? Baka ewan ko na lang kung ano mangyari sa inyo. Kaya eto ang sasabihin ko sa inyo magsaya na lang kayo, makontento na ang Pangulo natin ay soft-hearted. Magsaya na lang kayo at makontento na ang Pangulo natin ay napakabait na tao. Dahil kung hindi, kung mas magiging stricto at kung mas magiging tough ang ating Pangulo at kung mas magiging vindictive ang ating Pangulo, ay baka kung ano na ang mangyari sa inyo. Diba? Magsaya na lang kayo at ang Pangulo natin ay napakabuti, napakabait at hindi siya kailanman nagtatanim ng galit at hindi siya kailanman naghihiganti. So magsaya na lang kayo. Dahil kapag nangyari ang opposite, lagot kayo. Baka naman mag-iyakan kayo lahat dyan. Diba? Real talk lang tayo dito. Real talk. So, pakinggan ba natin ang Pangulo? Tiwalian, kung saan-saan, sa ibang ahensya ng gobyerno, ibang sangay ng gobyerno. Kasi daw po, mabait nga po kayo at hindi daw po nakatakot sa inyo itong mga kampalasan, mga loko-loko na to. Ngayon pong papasok tayo sa susunod na second half. Ano ba ang aasahan namin sa isang Presidente Marcos in relation to anti-corruption effort? Sa nakaraang 2 taon, 3 years, basta't may report kami na validated, tanggal yan. Hindi na namin ina-announce, pero tanggal yan. Kadalasan. Yeah, marami na talagang, pero hindi na namin pinag-usapan kasi gulo na naman Tapos basta umalis ka na. Kundi kakasuhan ka namin, kukulong kita. Umalis ka na lang. Marami na rin. Pero sir, ang laging sinasabi, I am resigning due to health reason. Ayaw niyo na Parang binibigyan niyo pa ng graceful exit Hindi tuloy natatakot yung iba na gumawa Pero ang gagawin natin, performance review. Maganda naman ang takbo, pero performance review. Para ito yung target natin, ba't di natin naabot? Nakuha natin. Ito, overpriced na naman. Ito yung ganito, ganyan. All of these things, performance review. Titignan namin, bakit mabagal ang baba ng serbisyo? Ano yung gagawin natin para pabilisin? Yun ang importante. Sir, wala ba kayong sisibaking gabinete ngayon? Kasi marami pong, parang the people are lasting for blood Parang ganun po Yun yung pinag-uusapan natin kaninang, baka dapat mag-sample kayo para kayo katakutan din po. Baka mangyari yan. Dito nga, sa ginagawa namin performance review. Yun ang warning ko sa kanila. And that's what we will have to look at again. Talaga, Tunying Tunying, ang dami nang sinibak ng Pangulo natin, no? Pinagbigyan niya ng, kumbaga, binigyan niya ng pumili, no? Pumili sila kung sila ay iti-terminate or magpapile sila ng resignation, no? So, at saka ang kagandahan dito, ang Pangulo kasi natin ay disente, no? Disente siyang tao kapag meron siyang tine-terminate, binibigyan niya ng due process at saka hindi niya pinapublicize. Unlike sa panahon, no, ng iba-ibang mga administrasyon na pinapublicize at dyan pa yung sinisiraan, etc. etc. So, ngayon po, ibang nangyayari. Kapag meron ang Pangulo natin, kapag merong tinatanggal, no, dahil sa katiwalian, katulad na lang ni Vic Rodriguez, ang nangyari po, ang Pangulo pa natin ang siniraan, samantalang malinaw naman kung bakit siya tinanggal bilang Executive Secretary. Diba? Malinaw kung bakit tinanggal si Vic Rodriguez bilang Executive Secretary. Pero ang nangyari, binabaliktad ang Pangulo natin ang siniraan. Kasi nga, ang Pangulo natin, pag may tinatanggal, uulitin ko na naman, tahimik lang Hindi niya pinapublicize. Hindi niya sinasabi na, ito, tinanggal ko si kasi ganito ang ginawa. Sugar importation, yan. Wala akong dyan, wala akong approval. Siya, pinayagan niya yung sugar importation. Ganito yung ginawa niya. Hindi ganun yung Pangulo natin. Kasi, pinipreserve pa rin niya yung dangal, dignidad ng tao na kanyang tinanggal. At hindi niya ito pinapublicize. Hindi niya ito sinisira sa mga taong bayan. Bakit nasira si Vic Rodriguez? Bakit nakalkal yung kanyang baho? Kasi siya yung tao na ginawa niya, siniraan niya yung Pangulo. So, papayag ba naman yung mga supporter ng Pangulo na sira-siraan niya?
nasira-siraan ni Vic Rodriguez, si Pangulong BBM. Napayag ba naman tayo? So, ginawa natin, ang ginawa ng mga supporter ng Pangulo, kinakalkal natin yung kanilang mga baho at inilalabas natin yan kung bakit sila tinanggal sa pwesto. Diba? Yun ang dahilan. Pero yung ibang mga sekretary na hindi naman naging bitter, yung ibang mga natanggal na hindi naman naging bitter, walang lumabas. Walang lumabas ng mga kasiraan. Diba? Kasi kung magiging bitter sila at babalik nila ang Pangulo, sasabihin nila, ay ganito ang ginawa, ganyan. O magagalit tayo, magagalit yung mga sumusuporta sa Pangulo. Ang gagawin ngayon, aalamin ngayon, kakalkalin ngayon kung bakit sila tinanggal. O, diba? O, yun, no? So, tuloy po natin yung sinasabi ng ating Pangulo. Parang may nagkukulang o corrupt. Kung talagang masyadong mabigat yung kanilang kasalanan, kasuhan na namin. Tignan natin kung ano maging resulta nitong Ang performance. bait nyo, sir. Ha? Ang bait nyo talaga. Bakit? Palagay ko naman, kung happy kayo sa iba, meron kayong hindi kayo happy sa iba dyan eh. Yung mga hindi ako happy, tinanggal ko na. Wala na bang tatanggalin? Kung hindi sila nakapag-perform na mabuti, Opo. ito nga, sasabihin, pakinggan niyo yung tao. Opo. Madami kayong dahilan, marami kayong katwiran kung bakit hindi nangyari, bakit hindi nabuo, bakit nakatagalan, ganyan. Sabi ko, hindi interesado yung tao dyan. Ano ba, kailan ba? Kailan ba gagawin? Kailan namin maramdaman yan? Hindi mo naman masisi yung tao, tama naman sila. Kayong may hawak ng gobyerno, ayusin ninyo. Huwag nyo nang isumbong sa amin, basta gawin na ninyo. Opo. Actually, that's the lesson we learned from this election. Don't explain it to us anymore, just do it. Tama na yung mga magagandang paliwanag with the good statistics at saka kung ano mga drawing. Basta gawin na lang ninyo. I don't blame people. Hindi mo naman masisi ang tao. Yung pong isang aspeto ngayon na kahit paano ay Yun po ang maganda. magaan-gaan ang buhay ng tao. So, atin pong komentuhan yun, no? Napakaganda po ng sinabi ng ating Pangulo. I don't blame people. Yan. So, eto po, napakalaki ng pagkakaiba nila ni Sara Duterte. Kasi si Sara Duterte po, mga kaibigan, lahat ng kanyang mga kamalian, lahat ng kanyang mga weaknesses, hindi po niya masyadong matanggap at i-blame po niya ang ibang tao. Yan po si Sara. Unlike po kay PBBM, ano sabi ng Pangulo natin, I don't blame people. Hindi siya naninisi ng tao. Yan ang tunay na leader. Ang tunay na leader, inaako niya yan. Diba? Hindi po katulad kay Sara. Lahat na lang biniblame sa iba. Ngayon napahiya siya. Anong sabi ni Sara nung ano? Sabi niya, tinanong daw niya yung isang businessman kung pwede daw ba o possible daw ba yung 20 pesos na bigas. Ang sabi daw ng businessman, hindi daw pwede. So ang sabi niya, nagsisinungaling daw yung Pangulo. Ano ngayon, napahiya ka? Kahit sa Mindanao, magkakaroon na ng 20 pesos na bigas by July. Ano ngayon, napahiya ka? Pahiya. Diba? Kasi, mahilig kang manisi. Yung mga kakulangan mo, hindi mo matanggap yung mga weaknesses mo, isisisi mo sa iba. Samantalang ang Pangulo natin, hindi siya marunong manisi ng tao. Diba? Masyadong humble ang Pangulo natin. Very, very humble. Na kahit itong inaamin niya na may pagkukulang ng gobyerno. Napaka-humble. So alam niyo ba, napakaganda ng ganong klaseng pag-uugali, yung meron kang pag-amin. Kasi magkakaroon lang ng improvement ang isang bagay kung merong pag-amin sa mga kakulangan. Hanggat walang pag-amin na merong pagkukulang, walang improvements na magaganap. Impihan niyo yan. Kaya nakita niyo yung administrasyon ng ating Pangulo, pataas sa level at hindi pa babi. Kasi nga, ang Pangulo natin ay marunong siyang umamin. Kapag merong mga pagkukulang, ay may pagkukulang dito. O kailangan nating ayusin to. Ito may mali dito. Kailangan nating i-level up. Ayusin natin to para gumanda, pagandahin natin. Yan ang Pangulo natin. Kaya ang gobyerno ng ating Pangulo ngayon, pataas, nag-level up. Kasi nga, marunong siyang umamin sa mga kakulangan. Marunong siyang umamin sa mga pagkukulang. Kaya, there's a room for improvements. Unlike kay Sara Duterte, walang improvement kasi mayabang. At Duterte, mayabang. At ang kanyang pagkukulang ay kanyang isinisisi sa ibang tao. So, walang improvements. My God.
Yan talaga ang gusto niyong Pangulo, mga DDS? Yan talaga ang gusto niyong maging Pangulo ng Pilipinas? Si Sara? My God. My God, mag-level up naman kayo. Wala naman kayong wala naman kayong taste, no? Mag-level up kayo, no? Okay. Yung sa sektor po ng transportasyon, yun po, diretso yun. Araw-araw, nagko-commute ang mga tao. Ang MRT, LRT, ang dami pong sumasakay dyan. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo, kahit pa paano, umikli na ang pila. Kasi pinupuntahan niya, nakita niya, yung mga hindi na kailangan doon, yung pinagpipilahan, mga security check, mga kung ano-ano, wala nang hindi na kasama sa pagsakay. Nung report nga niya sa akin, kanya, sabi niya, sa lahat, marami na ako nasakyan ng mga tren sa buong mundo. Ngayon ako nakita, may security check, may bomb check, may inspection ng bag, kung ano-ano. Tinagal niya lahat. O di, nabawasan yung pila. Ganon din yung ginawa namin sa airport. Ngayon, nabawasan na yung pila, mas maganda yung ayos na sa patakbo sa airport. Inaayos na lang namin. Ang kawawa naman sa airport, yung OFW. Yung mga dayuhan, ang bilis ng daan. Walang problema. Kasi OFW, kung ano-ano hinihingi. Kawawa naman, QRF code, may ID, may clearance, kung ano-ano, bago sila makalabas. Dapat, di ba, yun yung blue lane, di ba? Dapat, OFW ka, sige na, stamp, sige na. Di ba? Dapat ganun eh. So dahan-dahan mapupuntahan din natin yung ginagawa namin may ginagawa kaming pagpalit sa Bureau of Immigration pati, yung tinatawag na e-gate. So dadamihan natin yung e-gate, mabilis na yan para hindi na yun ang pinag-usapan ko, yung maliliit. Para siguro kung nasa ano ka, inaintindi mo lahat ng iba't ibang sistema, maliit na bagay lang. Pero hindi eh. Nararamdaman ng tao yun. At yun ang hinahanap nila eh. So ibigay natin sa nila. Mr. President, kayo po ba, sa puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaway. Hindi ko kailangan ng kaway. Kailangan kong kaibigan. Kagaya na sabi ko sa'yo, pagka hindi ko. Komentuhan natin to mga kaibigan. Tinanong po ni Toning kung gusto bang makipagkasundo ni PBBM sa mga Duterte. At sabi ni PBBM, okay sa kanya, no? Okay sa kanya. Kasi alam naman natin mga kaibigan, ng Pangulo natin ay likas na mabuting tao. At ayaw niya talaga ng may kaaway, no? So likas po siya na mabuting tao at siya po talaga ay ayaw po talaga niya may kaaway. Nakita niyo naman mga kaibigan, no? Na naging Pangulo siya ng Pilipinas, never po siyang kumante sa mga Aquino. Na alam naman po natin kung ano ang ginawa ng mga Aquino, no? Sa kanilang pamilya. Pero hindi po niya ginantihan. Bagamat meron po siya ngayong kakayahan na gumanti sa mga Aquino, pero hindi po niya ginawa. No? So, ganyan po kabuti ang ating Pangulo. Pero meron po akong narinig dito sa Pangulo natin na gusto kong komentuhan talaga. At pakinggan po natin kung ano yon yung aking sinasabi. No? Magko-confess ako dito. Pwede naman po, para akong pari po dito ngayon po. Ewan ko, kahit hanggat maaari, ako, ang habol ko ay yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, lagi nga akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin yung trabaho, pero huwag na tayong nanggugulo. Yan. So mga kaibigan, itong sinabi ng Pangulo natin ngayon na gusto niya palaging yung peaceful, no? Ayaw niya na ibang. Kasi guys, no, sa totoo lang, no, kung ikaw Pangulo ka ng Pilipinas, pagkatapos, imbes na magpo-focus ka sa lahat ng mga proyekto, plano, vision na gusto mo mangyari sa Pilipinas, merong isang grupo ng tao na nagdi-distract sa'yo. Alam niyo, nafe-feel ko dito, yung gustong sabihin ng Pangulo, no? Feel ko, yung gustong sabihin ng Pangulo na kung maaari lang sana, walang manggugulo. Kung maaari lang sana, walang magdi-distract sa kanya, lahat ay kaibigan niya, no? At walang ganito na grupo ng tao na lahat sa gulo, na lahat ng kanyang ginagawa ay pinababagsak. Lahat ng kanyang mga ginagawa, mabuti man o hindi, pinupulaan. Mga kaibigan, nararamdaman ko, feel ko kung anong gustong sabihin ng Pangulo natin. Alam niyo ba mga kaibigan, mahirap para sa isang Pangulo na magtrabaho, mag-focus, habang meron pangalawang Pangulo o pamilya na palagi na lang siya'y binabagsak. Alam niyo bang napakahirap magtrabaho ng gano'n na merong nandidistract sa'yo? Mga kaibigan, balikan natin ang pagkapanahunan ni Pangulong Duterte. Wala sa kanyang nagdidistract. Wala sa kanyang nanggugulo. Wala sa kanyang naninira.
Ano nangyari sa panahon ni Duterte? Yung mga Duterte na mga vloggers, sila yung naninira kay Leni Robredo. Sila yung nagpapabagsak kay Leni Robredo para madiin si Leni. Pero sa Pangulong Duterte during that time, walang bumabati ko sa kanya. Kasi nga, paano siya babatikusin? Eh mga kaibigan, sabi nga ni Richard Haydarian sa panahon ni Duterte, medyo ano daw sila hindi daw sila makaporma. Kasi lalagyan ng tape yung bibig mo. Puporma ka, mabatikos ka, kinabukasan, ganun ka. Oh. So, ang sabi ni Richard Haydarian, ngayon lang daw sila nakakahinga at ngayon lang ulit sila nakakapagsalita tungkol sa gobyerno at ngayon lang din sila makakapag-criticize kung gusto nila kasi nakita nila, nararamdaman nila dito sa panahon ni PBBM, buhay na buhay ang freedom of expression. Hindi katulad sa panahon ni Duterte na walang freedom of speech. Lahat sinisikil. Ang freedom of speech sinisikil. Kaya nga 'di ba pati nga ABS-CBN pinasara. Yun po ang katotohanan, no? Kaya sa totoo lang, swerte po si Duterte nung siya ang naging pangulo. Walang nanggulo sa kanya, walang nanirang puri sa kanya, walang nagpapabagsak sa kanya. Napakaswerte po ni Duterte nung siya ang Pangulo ng Pilipinas. Walang naninira sa kanya. Kaya kita nyo, consistent yung rating niya mataas. Kasi walang naninira sa kanya. Walang nagdidistract sa kanyang gobyerno. Samantala ngayon, sa gobyerno ni PBBM, kaliwat kanan ang pandidistract ng mga green crocodile. Kaliwat kanan ang pandidistract ng China sa pamagitan ng pagbabayad ng mga trolls. Kaliwat kanan ang paninira sa ating Pangulo at sa kanyang administrasyon. Guys, I tell you the truth, napakahirap magtrabaho kapag marami sa yung nagdidistract sa totoo lang. Kaya nga, sa totoo lang, no, believe ako sa ating Pangulo. Super believe ako sa ating Pangulo. Kasi paano niya na ma-manage na pagandahin ang Pilipinas? Paano niya na ma-manage na gumanda pa ang stand ng Pilipinas sa international community? Yung GDP natin, kalawa pa tayo sa malakas ang ekonomiya sa Asia. Paano niya nagawa ito sa kabila ng kalitatangan na paninirang puri sa kanya ng mga Duterte at sa kabila ng mga fake news na pinapakalat ng mga trolls ng China? Paano nagawa ito ng ating Pangulong BBM? Galing naman talaga ng Pangulo natin, BBM. Sobrang galing. Talagang saludo talaga ako sa kanya. Sa totoo lang, no? Nagawa niya ito. Super, kung ako yan, guys, distracted na ako. Kung ako yan, talagang distracted na ako. Baka hindi na ako makapagtrabaho ng tama. Pero ang Pangulo natin, kita nyo naman, no? Angat niya ang ekonomiya natin. Napababa pa niya yung inflation rate. Napababa pa niya yung bigas, 20 pesos na lang. Yung mga gasolina, diesel pa, sobrang bigla. So, ang galing talaga mga kaibigan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Super galing, the best. Kaya nga sabi ko mga kaibigan, kung pwede lang extend natin siya 20 years more. Alam niyo guys, ngayon nakalala ko yung sinasabi ni Ramon Ang. After 20 years, after 2028, mamimiss ng taong bayan si PBBM. Yan ang sinabi ni Ramon Ang. After 2028, mamimiss ng taong bayan si PBBM. So mamimiss talaga ng taong bayan lalo na ng mga nasa laylayan. Kasi yung 20 pesos na bigas, wala tayong kasiguraduhan kung itutuloy yan ng mga susunod na Pangulo ng Pilipinas. Pwera na lang kung ang magiging Pangulo ng Pilipinas kasunod ni PBBM ay si Speaker Martin Romualdez, tiyak tuloy-tuloy ang 20 pesos na bigas. Kasi si Speaker Martin Romualdez ang number 1 na nagsusupport ng mga programa ng ating Pangulong BBM. Hindi naman si Aimee, kundi si Speaker Martin Romualdez. Diba? Oh, so tuloy po natin yung sinasabi po ni Katonin. Huwag na natin, tanggalin natin yung gulo. Grabe, no? Parting shot nyo na lang doon po sa mga kababayan natin na siguro ay somehow nabawasan po ng pagtitiwala sa inyo para mabalik po yung tiwala nyo sa kanila. Ano po yung gusto nyo sabihin sa ating mga kababayan? Well, asahan nila na tayo naman ay nandito kahit Saglit lang Katunying. Nagkakamali ka dyan, Katunying. Nagkakamali ka dyan, Katunying.
ang mga kababayan natin ay buo pa rin ang tiwala sa ating Pangulo. Sino lang naman ang walang tiwala sa kanya? Walang iba kundi ang mga DDS, ang mga Duterte diehard supporters, ang mga bugok, yung mga hindi nagna-verify at naniniwala lang sa fake news. Pero kami na mga matitino na mga Pilipino ay buong buo ang tiwala namin sa Pangulo. Kaya pwede ba tuning? Pwede ba? Mali ang iyong tanong. Maling-mali. Dahil buo pa rin ang tiwala ng taong bayan sa ating Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa totoo lang, Tunying. Tuloy natin. Pusika, Tunying talaga, oh. Kahit nasa matataas na posisyon, asahan nila lagi kaming nakikinig. Lagi kaming nakikinig sa kanilang hinain, sa kanilang nagiging problema. At tinahanapan natin ng long-term solutions. At ngayon, talagang ipamadaliin na namin yung immediate solutions na pwedeng gawin kaagad. At yun ang aming, yun ang mararamdaman ng taong bayan. Maraming yan. Mr. President, salamat po. Salamat ka. Thank you. Thank you. So, kukomentuhan po natin, no? Tapos na po yung podcast po, no? Ng ating Pangulo. So, kukomentuhan na po natin para mag-wrap up na po tayo, no? So, sa kabuuan po, mga kaibigan, no? Ipinakita po dito ng ating Pangulong Bongbong Marcos kung anong klase po siya na Pangulo ng Pilipinas. Siya po ang Pangulo ng Pilipinas na talagang tunay na nagmamahal sa mga Pilipino dahil inasikaso po niya talaga yung problema po ng Pilipinas patungkol po sa produksyon ng palay. Patungkol po sa bigas na ngayon po mga kaibigan ay mabibili na po ang 20 pesos na bigas. Ito po ang kinukulit, no, ng mga DDS na magkaroon ng 20 pesos na bigas. At malamang mga DDS, no, etong hamon ko sa inyo, ngayong ibinigay na sa inyo ang 20 pesos na bigas. Maaari bang pasalamatan ninyo ang ating Pangulong BBM at maaari bang i-praise nyo man lang ang ating Pangulo at suportahan na ninyo siya dahil natupad ang inyong pangarap, ang inyong hinihilit na magkaroon ng 20 pesos na bigas. Siguro naman ito na ang time, ito na ang panahon para sumuporta na rin kayo sa ating Pangulo kasi naibigay na niya ang inyong gusto na 20 pesos na bigas. Wala na kayong lusot ngayon kasi ito na, nabigay na ng Pangulo natin ng 20 pesos na bigas. So wala na kayong reason para bumatikos sa ating Pangulo. Kasi yan lang naman ang hinahanap nyo eh. Every time, no? Every seconds of the day, every hour of the day, every minute of the day, talagang ang hinahanap nyo kay 20 pesos na bigas. So ngayon na naibigay ng Pangulo ang 20 pesos na bigas, baka naman po pwede na rin kayo na sumuporta sa ating Pangulo at huwag nang bumatikos. Dahil ano pa, wala na kayong reason na bumatikos. Wala na kayong reason na magalit sa ating Pangulo kasi ibinigay na niya ang inyong kahilingan na 20 pesos na bigas. Diba? Kaya wala na kayong dahilan para magalit pa sa kanya, no? So, suportahan nyo ang ating Pangulo sa kanyang mga advokasya, sa kanyang mga plano, at sa kanyang mga pangarap para sa ating bagong Pilipinas, no? So, yan po mga kababayan, no? Ang Pangulo po natin ay isang Pangulo na nakikinig at talagang inaalam yung pulso ng taong bayan, kung ano ang gusto ng taong bayan, pinapakinggan. At ang ating Pangulo ay kanyang, kumbaga, ang nais ng Pangulo natin sa kanyang gobyerno ay talagang maayos, walang korupsyon, walang pagnanakaw, very firm ang kanyang mga desisyon, at hindi siya mangingialam sa anumang mga legal na mga proseso, katulad na lang ng impeachment. Overall, willing ang Pangulo natin na makipag-ayos sa mga Duterte. Willing ang Pangulo natin na magpatawad. Willing siya na i-embrace ulit, no, ang dating kapartner para magkaroon ng mas maayos na Pilipinas. Pero, tandaan niyo to, kailanman hindi niya i-compromise ang hustisya at ang batas. Maaari siyang makipagkasundo, pero hindi ibig sabihin ay tututulan niya ang impeachment. Maaari siyang makipagkasundo, pero hindi ibig sabihin ay kanyang i-impluwensyahan ang Kongreso at Senado at sabihin na itigil nyo na yan, huwag nyo nang i-impeach. Hindi niya gagawin yan. Kasi ang Pangulo natin ay gumagalang
sa mga prosesong politika at sa mga proseso na pangdemokrasya. Dahil ang impeachment ay isang demokrasyang proseso para ang isang nasasakdal sa impeachment trial na vice-presidente ay magkaroon ng platform para kanyang ilabas ang lahat ng kanyang mga ebidensya at para ipagtanggol ang kanyang sarili at para linisin ang kanyang pangalan. Ang impeachment trial ay isang malaking opportunity sa ating vice-presidente para maipakita niya kung wala siyang kasalanan, maipapakita niya lahat dito at maipaabot sa mamamayang Pilipino na talagang siya ay walang kasalanan, no? So, eto po mga kababayan, ay isang malaking oportunidad na dapat na samantalahin ng vice-presidente para maipagtanggol niya ang kanyang sarili. Kaya oo, maaring gustong makipagbati, willing makipagbati ang ating Pangulo, pero hindi ibig sabihin ay kakalimutan na ang impeachment. Willing makipagbati ang ating Pangulo after all, sa lahat po, matapos siyang pagbantaan, natsutugihin. Matapos pagbantaan ang First Lady, Speaker Martin, natsutugihin. Matapos pagbantaan ang kanyang tatay, huhukayin ng bangkay, ipapatapon sa West Philippine Sea. Matapos siyang inimagine na ginigilitan ng leeg. Matapos siyang muramurahin ng napakalutong na pagmumura. Matapos siyang gawan ng mga intriga na bangag daw, bangag. Matapos siyang gawan ng mga chismis, ng kung ano-anong mga paninirang puri. After all the evils na ginawa nila sa ating Pangulong BBM, ay handa pa rin siyang makipag-ayos. Hay, ang bait naman. Napakabuting tao. Hindi nagtatanim ng galit. Hindi man lang gumaganti. Napakabuti ng ating Pangulong BBM. Kaya naman siya ay blessed na blessed at patuloy na pinagpapala ng Panginoon dahil sa kabutihan ng kanyang puso. Pero sabi ko nga sa inyo, kahit willing na makipag-ayos ang ating Pangulo, hindi siya willing na i-compromise ang hustisya para sa 20,000 na biktima ng EJK. Oo, pwedeng makipag-ayos, pero hindi pwedeng ikompromiso ang hustisya. Pwedeng makipag-ayos, pero hindi pwedeng baliwalain ang mga kaso na isasampa sa bise at sa kanyang pamilya. Pwedeng makipagbati, pero hindi pwedeng kalimutan ang mga kaso. Kailangan gumulong ang hustisya para sa mga namatay at para sa mga pamilya ng biktima. That is justice. Yan ang hustisya. Kaya mga kababayan, maraming pong salamat sa inyong panonood at sa ating paghimay-himay at pagkomento dito po sa podcast ng ating Pangulo. Maraming pong salamat sa video na ito na hiniram po natin, no? Disclaimer, this video is an ours. Salamat po sa may-ari ng video na ito ng Pangulong BBM, ang PCO, at saka sa nag-interview si Katunying, no? So hiniram lang po natin ang video para ito ay ating komentuhan. So marami pong salamat sa mga nanood. Dito po muli si Admin Rich, Commentarista, Fight Fake News, Expose the Truth. Bye and God bless.